para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Hermes mo yata ang nagkakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Narito na kabayan ang programang Housing Rights. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. With 8SAC, isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8SAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8SAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8SAC dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga Pilipinong nanonood at nakikinig sa atin sa anumang sulok ng mundo. Magandang araw mga kabayan! Muli po naming inihahandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service, Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlement Adjudication Commission o 8SAC ang aming programa. Welcome po sa programang Housing Rights with 8SAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan. At ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with 8SAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unang-una sa ating social media. Live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at sa Human Settlement Adjudication Commission. Maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng 8SAC sa buong Pilipinas. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service.
Mapapakinggan na rin ang programang Housing Rights with 8SAC sa mga provincial station ng Radyo Pilipinas. Kami rin po ay napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipino living and working abroad, napapakinggan nyo po ang programang ito sa shortwave broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin at hihimayin ang digital transformation ng 8SAC. Kung ano ang hakbang na ginagawa ng kanilang ahensya upang makasabay sa mga makabagong teknolohiya, lalo na't ginugunita ngayong buwan ang National ICT Month. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa ay ating tatalakayin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Gold Loop Properties versus CA GR number 122088 noong ika-26 ng Enero taong 2001. Samantala, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa. Makakasama po natin si Ms. Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlement Adjudication Commission o 8SAC. Magandang araw, Ms. Louie. Bago po tayo tumungo sa pinaka-topic natin, pag-usapan muna natin itong sa ICT Month. Magandang umaga muna, Miss Louie. Yes, Sir Jay. Good morning po. Maulang umaga din po sa ating mga viewers and listeners. Yes, good morning. Maulang umaga. Yes po. Ito na nga po. Ngayong buwan po ay ipinagdiriwang ang National ICT Month at taon-taon nga po itong ginagawa. Para sa selebrasyon ngayong taon, ang tema ay walang iwanan sa digital bayanihan or no one left behind in digital bayanihan. Yes po. Kung saan ito ay nakatuon sa inclusive digital transformation at bridging the digital device. Binibigyan din ng tema ang sama-samang pagkilos sa lahat ng sektor upang matiyak na walang Pilipinong naiwang offline. Kasama sa mga kaganapan ang Digital Literacy Campaign, Roadshow, ICT Conference, Innovation Fair at Cybersecurity Drive na ginaganap sa buong bansa, kabilang sa mga malalayong lugar tulad ng Batanes at Tawi-Tawi. So bilang Information Officer po, Miss Louie, ano po ang inyong opinion o reaksyon para sa selebrasyon ng ICT Month ngayong taon? Yes po, Sir Jay, no? Pero bago ko po sagutin ang iyong katanungan, so let me thank you first and Radyo Pilipinas po for inviting us today. And tawag po natin dito at sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission ng 8SAC sa pumumuno po ng aming Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III at ang lahat po ng aming commissioners sa 8SAC. Nagpapasalamat po kami sa ating mga viewers at listeners sa patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa ating human rights with 8SAC. Ayun po. So going back po to your question, Sir Jay, no? Tunay pong napakahalaga ng tungkulin ng Information and Communication Technology or ICT para gawing mas effective, mas efficient at mas madali po ang mga serbisyong publiko ng 8SAC po. Sa katunayan po, kinikilala po ng 8SAC ang importansya
ng teknolohiya sa pagpapaunlad po ng ating bansa, sa pagpapabilis po ng ating mga serbisyo publiko, and of course sa pagpapalawak po ng mga kaalaman, no, ng bawat Pilipino po patungkol pagdating sa digital platforms. Okay, at dahil po dito, mayroon pong tinatawag na inilunsad ang HSAC po na Digital Transformation Program. Okay po. Yes po. Sa programa pong ito, layunin po ng HSAC na i-modernize at gawing mas mahusay ang aming mga proseso, gawing mas mabilis ang access sa aming mga public service po, at mas lalong mapabuti ang seguridad ng mga datos ng ahensya. Yun lang po. Napakaganda naman po. Yes po. Ano-ano pong mga hakbang ginagawa ng inyong ahensya tungo po dito sa digital transformation, Ma'am Louie or Miss Louie? Okay po. Sir Jay, sa ngayon po, marami pong digitalization efforts ang HSAC para gawing mas efficient po ang mga trabaho ng aming mga empleyado. Isa po dito ang pagkakaroon po namin ng mga internal systems, no, para gawing efficient po ang aming human resource at record information management. Meron din po kaming digitalization initiatives po na mas mapadali ang access po ng publiko sa aming mga serbisyo. Ito nga po yung online platform na pagbabayad ng legal fees or filing fees po. Ayun, meron po pala kayong mga bagong programa po sa inyong ahensya. So magandang innovation po ito, Miss Louie. Mababawasan ang hassle ng ating mga kababayan kapag may option na sila na magbayad online. Yes po. Ano naman po itong online payment na ito, Miss Louie? Ito po yung tinatawag po natin na UPay. Ayun. Paano po ginagamit itong UPay para makapagbayad ng filing fees sa HSAC? Yes po. So, before ko po siguro sagutin po yung paano po gamitin ang UPay, Sir Jay, gusto ko lang po sanang magbigay ng parang brief overview po kung ano po yung UPay, no? Ayun. Mas maganda po talaga yan, Yes Miss po. Louie, na isa-isahin natin para sa ating mga viewers and listeners para makatutok po sila step by step. So, sige po, Miss Louie. Okay po. Ang UPay po ay isang online payment platform po na inilunsad po ng HSAC noong 2023 po in partnership with the Union Bank of the Philippines. Sa pamamagitan po ng UPay, meron na po tayong capacity to pay lahat po ng mga filing fees natin online. Okay, so pwede po nating gamitin ang UPay kapag magbabayad po tayo ng mga for example po verified complaint, mga appeals, o kahit anong request po sa HSAC. Yes. Nabanggit niyo po yung verified complaint. Yan po yung pinag-usapan last episode. Yes. Opo. Yung pinag-usapan po nung last episode, ang patungkol po kung paano magsumite at mag-file po ng mga verified complaints sa aming ahensya. So, napag-usapan din po doon kung paano magbayad po ng mga legal fees. So, I'm asking po yung mga viewers natin, ang ating mga kababayan, na kung balak po nilang magsumite ng kanilang verified complaints sa HSAC at balak po nilang magbayad ng mga filing fees po nila, pwede na pong gamitin ang UPay. Ayun. Oh, yes po. So, ano na nga po yung mga pasunod-sunod, Ma'am Louie, para Walk through po natin yung mga kababayan natin. No? Sa mga tagapakinig po natin, kung hindi po kayo nakatutok sa inyong mga monitor or sa cellphone, pakinggan niyo po step by step. Sa mga naka-monitor naman po sa ating Facebook Live or sa YouTube, tingnan niyo po yung mga picture doon sa ating na ipa-plus po natin. Okay po. Okay. So, Sir Jay, una po, bisitahin lamang nila ang aming website na www.hsac or hsac.gov.ph. So, ulitin ko po, www.hsac.gov.ph at hanapin po nila yung HSAC Fees Calculator. So, next. Okay, parang wala po yatang presentation. No? Pero next, piliin po ang opisina or regional adjudication branch kung saan nila balak i-file ang kanilang complaints, pleading or request po. And then, next, piliin ang uri ng transaksyon na kanilang gagawin. Kabilang po dito ang
ang mga sumusunod, no? So, pwede po silang mag-file ng verified complaints, appeal of petition for review, permissive counterclaim, consignation, o posting of bond. Maaari din pong mag-request ang ating mga kababayan ng dokumento tulad po ng Certificate of Finality, Certified True Copy of Case Documents, o Certificate of No Pending Appeal. Pwede din po silang magbayad ng administrative fine. Sa verified complaint po, Sir Jay, kung naaangkop, maaari rin nilang ilagay ang mga karagdagang halaga, no? Gaya po ng actual damages. Bali yung sa verified complaint, ma'am, Yes po. di ba, sa online transaction na lang din nila yon gagawin. Yes, Para yes po. sa pagbabayad nila, pwede nilang i-apply yung Actually UPay. po, yung pagsumite, Opo. Sir Jay, is actually is not online pa. Bayad lang po talaga ng Ay, yung fine. bayad. Pagbabayad lang po ng Para lang filing po malinaw fees. kasi Yes sa po. mga tagapakinig natin, baka iniisip po nila dahil nga may online payment, syempre baka meron na rin tayo online na pag-submit ng mga complaint. Sa susunod na po yun. Hopefully, next Continue naman year. po yung Yes po, innovation yung ng- innovation ng ng inyong HSAC. ahensya, Yes kaya- po. Yes po. So, Sige po. itutuloy ko lang po, no? So, gusto ko lang ipaalala na kapag verified complaint po, yung Yes po. pinili nilang uri ng transaksyon, wag po nilang kalilimutan na punan kung meron pong, for example, moral damages, actual damages, attorney's fees, mga ganun po ba? Kumbaga naka-elaborate po doon. Yes po, Isa-isa, nandun, naka-itemize isa-isa. po yung dapat. Yes, pag pinili po nila yung verified complaint, lalabas naman po doon kung magkano po yung Mga- ilalagay yung na mga moral babayaran, damages. yes. Yes po. So, ipinapaalala ko lang po sa ating mga kababayan yun, Sir Jay. Yes po. Tapos, habang inilalagay nila ang mga impormasyong ito, makikita nila sa kanang bahagi ng kanilang screen ang buod o summary ng kanilang transaction. Ito po yung summary of fees. So, habang pinupunan po nila yung mga informations na kailangan dapat ilagay po doon sa verified complaints, makikita po nila sa kanang screen nila yung buod or summary of Yung summary. fees. So, nag-iiba-iba po Yes yun. po. So, mache-check po nila. Okay, so step 2. Matapos pong ma-double check ang lahat ng detalye at makumpirmang tama ang halaga ng babayaran, pindutin lamang po yung proceed to payment. Pangatlo po, ilagay ang mga importanteng details tulad po ng kanilang pangalan, address, active na email address, at active na mobile number. Yun. Okay po, yes po. Saka dapat sigurado na Tama. tama ang Yes impormasyon na po. ilalagay nyo dyan kasi mamaya alam nyo naman kapag sa Yung- mga ganyang online transaction dapat talagang i-double check nyo bago nyo Yes. i-click. Kasi po, ang resibo po natin pupunta po doon sa email address na ilalagay Yes po. natin. Ayun po. Okay, so makikita rin nila sa page na ito ang kanilang reference ID o reference number at ang eksaktong halaga ng kanilang babayaran. So matapos pong ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at matiyak na tama ang mga detalye, maaari na nilang pindutin ang continue to payment options po. Sa susunod na screen, maaari na nilang piliin ang kanilang nais na mode of payment po. Yun. Ayun. So, sa mode of payment po natin, pwede po silang gumamit ng Union Bank online account. Maaari din po silang gumamit ng ibang bank accounts like BDO, BPI, Land Bank, PNB, or any participated banks na connected sa InstaPay po at saka PesoNet. Yun po. So, pwede din po silang gumamit ng GCash. Yun, At Gcash. saka, Yun na nga po, yes, at inaisip kong itanong at saka Gcash or Maya. Yes po. So, ang layunin po kasi ng UPay, Sir Jay, is to make yung payment natin accessible. Kumbaga yan po yes. yung nakabatay rin sa utos ng ating mahal na Pangulong Mm-mm. Ferdinand Marcos Jr. Yung Mm-mm. ease of doing business sa mga government Yes, tama agencies. po kayo. Yes. Yes, Sir Jay. So, yun po. So, aside po from Union Bank Online, pwede din po kayong gumamit ng ibang bank as mode of payments po. Yun. Okay, so mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na may pagkakaiba po yung oras ng pagpo-post ng bayad depende sa napiling payment option. Yun po yung sinabi ko kanina, InstaPay or PesoNet. Kasi po, kung InstaPay po ang kanilang gagamitin, karaniwan pong real time ang pag-post ng bayad. So, na-try mo na bang magbayad ng GCash, Sir Jay? Sa Di ba, pag Minsan, InstaPay minsan. po, Pag may as mga in- online transaction Yes. tayo minsan kahit sa ibang gobyerno or
minsan sa pag nag-renew ng lisensya, may mga ganun po. Yes po. So, pag ang ginamit nyo po is InstaPay, real-time po yung posting ng bayad. So, kunyari, naging transaction yung pagbayad natin ng filing fees, mapupost na po agad yung bayad natin. Mas maganda Compared- po, mas mabilis. Yes, compared po sa Pesonet. Sa Pesonet po kasi, Sir Jay, may cut-off po sila. So, for example po, nagbayad ka ng filing fees, ginamit nyo po yung Pesonet na so parang maghihintay pa po siya ng isang banking day bago ma-post yung payment natin. So, sa mga kababayan po natin na gusto pong makita agad yung posting ng bayad at nagmamadali, so you can use po InstaPay. Gayunpaman, yung InstaPay po natin is merong limit. Per transaction po, hanggang 50,000 pesos lang ang kayang parang i-transfer. Yun. Compared po sa Pesonet. Sa Pesonet naman po, it's more than 50. So, for example, ang filing fees po ninyo is beyond 50,000 pesos o kaya po million. So, you can use Pesonet. Pero, you need to think na ang Pesonet po natin is one banking day pa. Okay, parang mayroong Yes. clearance day bago Yes talaga po, mag-proceed cut-off, doon parang yung actual ganun. payment. Yes po. Ayan po. Okay, so pang-apat naman po na Sige step. po. Yes. Matapos nilang piliin ang kanilang payment option, pwede na nilang i-click ang Continue to Confirmation page para ma-review muli ang lahat ng details na kanilang inilagay. Siguraduhin din po nilang i-check ang privacy policy ng Union Bank bilang pagsang-ayon po dito. So, hindi lang po dapat natin siya i-check, babasahin din po natin Yun. siya. Okay. So, kapag na-confirm na nilang tama ang lahat ng impormasyon, maaari na nilang pindutin yung Continue to Payment at sundin ang mga instructions o step para sa kanilang napiling mode of payment. So, kunyari po, nagbayad po kayo ng InstaPay, kung paano po ang instructions doon, ganun din po ang susundan ng ating mga kababayan kapag nagbayad po sila using UPay po. Or kung medyo naguguluhan pa sila, i-backread uli nila para Opo, mas pwede clear naman sa po kanila. mag-back. Yes Kasi po. mahirap yung pinindot na agad nila, Mm-mm. ibig sabihin proceed na agad yon. Yes po. Ayun. So, pang-5 po, pagkatapos ng successful payment, may lalabas na acknowledgement receipt o AR sa kanilang screen. So, ito pong acknowledgement receipt is proof of payment o para po siyang official OR. Opo. Okay? So, makakatanggap din sila ng kopya nito sa email address at mobile number ng kanilang ibinigay. That's why po, sinabi ko po kanina na dapat active yung ating email address at saka Yes. mobile number. Okay po. So, mahalaga pong itago ang acknowledgement receipt na ito dahil ito ang magsisilbing proof of payment. Yung po yung sinabi ko kanina, kailangan din po kasi itong i-attach sa bawat kopya ng kanilang verified complaint, pleading or request na kanilang isusumite sa opisina po ng HAC o sa kaukulang Regional Adjudication Branch po. Yun. Yes, pang-6. Sige po. So, ma'am. sabi ko Continue nga lang po. po tayo. Medyo mahaba po yung walkthrough Okay natin. po. Sige po. So, kinakailangan nilang ipadala ang PDF copy ng kanilang acknowledgement receipt sa upay.fd@hsac.gov.ph. So, ulitin ko po, ipapadala po yung ER or acknowledgement receipt in a PDF file po sa upay.fd@hsac.gov.ph. Sa pagpapadala naman po ng email, kailangan pangalanan ang file gamit ang kanilang apelyido o surname po at reference ID. Halimbawa, kung ang nagbayad po ay si Juan de la Cruz at ang kanyang reference ID ay 1234567, ang file name ay dapat na capital letters de la Cruz _1234567 Ayun, po. pakinggan niyo pong mabuti yung mga detalyeng ibinibigay ni Miss Yes, Louie para yes po po. makasunod po kayo. Samantala, magbigay muna tayo ng daan sa mga paalala mula sa ating himpilan. Okay. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! So, ganun lang po actually kasimple, no, Sir Jay? Opo, Gamitin ang UP. Kaya kung nakatutok lang at nakikinig kahit hindi po nakanunood sa ating monitor at nakatutok lang nakikinig sila ng gusto, ay masusundan po nila yung inyong mga binabanggit na step, ma'am. Yes po. Actually, yun na po yung pinakahuling step natin po. So, sana po ay nakatulong po yung maikling walkthrough natin upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan kung paano po gamitin ang UPay. Ayun. So, bale, ayun na po yung kabuuan ng step by step kung paano po Yes magamit po. ang UPay, Miss Louie. Yes po, Sir Jay. So, sana po sa ating mga kababayan ay nasundan niyo po yung mga ibinahagi ni Miss Louie para po nang sa gayon ay kung meron po kayong mga reklamo or kung ano mang gusto niyo iparating or ayun nga, kung may reklamo kayo na nais iparating sa 8SAC tapos kinakailangan na magbayad para hindi na kayo pupunta mismo doon sa mga regional office, Opo, opo. pwede nyo nang gamitin yung ating UPay. UPay. Yun. Yes po. So, dahil yun na po ang kabuuan, Miss Louie, ng ating tinalakay tungkol sa inyong digital transformation, which is yung UPay po na ginagamit nila, Yes po. na ginagamit niyo po sa inyong agency. Dito na po natatapos yung ating sa unang segmento at maraming salamat Miss Louie sa pagbabahagi ng Digital Transformation Initiative ng 8SAC at pagtuturo sa ating mga kababayan kung paano gamitin ang transaksyon na ito para sa 8SAC. So bago ko po kayo pakawalan Miss Louie, baka meron pa po kayong nais na sabihin sa ating mga tagapakinig or kung meron pa kayong hindi na ibahagi, nasa inyo po ang pagkakataon. Yes po, Sir Jay. No, maraming salamat din po for inviting us and for giving us the opportunity to share kung ano po yung mga digital transformation initiatives po ng 8SAC. Sa atin pong mga viewers and listeners po, kung mayroon pa po kayong mga question o kung hindi nyo po naintindihan yung walkthrough namin kanina, you can still call us po sa 0917-837-5380. Ulitin ko po, 0917-837-5380 o magpadala po ng email sa info@hsac.gov.ph. You can also visit po and support our official Facebook page na Human Settlements Adjudication Commission at ang ating website po na www.hsac.gov.ph para malaman po natin ang mga updated na announcements, mahalagang impormasyon tungkol po sa aming mga programa at serbisyong inihahatid sa publiko. Again po, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jay, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po, Miss Louie. Atin pong nakasama si Miss Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlements Adjudication Commission o 8SAC. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbibigay muna tayo ng daan sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na
ang Dadling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dadling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eye wall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dadling Kaalaman. Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC. At sa puntong ito, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Gold Loop Properties versus CAGR number 122088 noong ika-26 ng Enero taong 2001. At para himay-himayin ang nangyari sa kasong ito, makakasama natin si Attorney Rina Rose G. Cardona Balais, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch number 8. Magandang araw, Miss Rina or Attorney Rina. Magandang araw din po, Sir Jay. Maraming salamat po. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa radyo at online. Sana po ay may mapulot kayong aral, may matutunan kayo at maliwanagan po kayo sa kasong tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago po natin simulan ang ating talakayan, Sir Jay, ay nais po muna nating ipaalala at bigyang diin ito sa ating mga kababayan na ang anumang diskusyon sa ating programa ngayong araw na ito ay gabay lamang. Tandaan po natin na ang mga desisyon ng HSAC ay case-to-case basis po. Ibig sabihin, ang resolusyon ng bawat kasong idinudulog sa HSAC ay nakasalalay sa mga aligasyon
at konkreto at tiyak na ebidensya na inihain ng bawat partido. Gayunpaman po ay makakaasa po kayo na ang HSAC ay patas at walang kinikilingan, na ang bawat kasong iyong idinudulog sa aming tanggapan ay hinihimay at pinag-aaralang mabuti upang mabigyan ang bawat panig ng makatarungang paghatol na naaayon lamang sa batas. So that said, Sir Jay, Yes para po sa ating talakayan ngayong araw, we will discuss the landmark case of Gold Loop Properties Incorporated and Emmanuel Zapanta versus the Court of Appeals and Babna and Ramesh Sadwani with GR number 122088 na napagdesisyonan ng Korte Suprema sa taong 2001, specifically January 26, 2001. And ang petitioner po sa kasong ito, si Gold Loop Properties Incorporated, ay isa pong developer. Samantala, ang respondents naman po na sina Babna at Ramesh Sadwani ay buyer ng isang condominium unit. And as you've mentioned po kanina, Sir Jay, ang kasong ito ay tungkol sa suspension of payment. Particularly, tinatalakay po sa kasong ito ang isa sa mga legal ground kung kailan pwedeng itigil validly and legally ng isang buyer ang pagbayad ng kanyang monthly amortization. So, maaari niyo po bang ikwento, Attorney Rina, kung ano po ang nangyari sa kasong ito? Yes po, Sir Jay. Bali, ganito po ang naging simula ng kaso. Noong July 1988, sina Babna at Ramesh Sadwani ay nag-apply para bumili ng unit sa Gold Loop Towers. Isa itong condominium project ng Gold Loop Properties Incorporated. Ipinasa po nila ang kanilang reservation application sa St. Martin Realty na siyang realtor agent ng Gold Loop Properties. Matapos po isumite ng mga Sadwanis ang kanilang reservation application, agad din po silang nagbayad or nag-issue ng checking nagkakahalagang 50,000 pesos as reservation fee. Ibinigay po nila ito kay Ms. Josephine Gina, isang agent ng St. Martin Realty, who in turn issued a receipt to them. And part of the term of the reservation agreement was that gagawa lamang ng contract to sell once nabayaran na ng mga buyer ang down payment ng buo.